Magandang gabi, kapatid. Dumarating sa bawat isa ang panahon na siya ay malakas at nasasandalan ng iba, at ang panahon na siya naman ay nanghihina at nangailangan ng kakalinga. Ang mahalagang malaman ay paano tayo tumutugon sa mga panahong ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia sa panahong nadarama mong mahina ang iyong pananampalataya, at kung paano mo mararanasan muli ang presensya ng Diyos sa panahong tila malayo siya sa iyo. Titingnan natin ang ilan sa mga karakter sa Biblia na nasubok ang kanilang pananampalataya at paano nila ito napagtagumpayan. May mga gabay rin tayong panalangin matapos ng bawat paksa upang agad mong mailapit sa Diyos ang iyong nararamdaman. Ngayon, kung handa ka na, halina, makinig at matuto hanggang sa makatulog mula sa ating aralin na galing sa Biblia. Saan hahanapin sa Biblia sa panahong nadarama mong mahina ang iyong pananampalataya? Awit chapter 126. Naririto ang nilalaman ng awit 126 at kung paano nito inaakay ang puso kapag mahina ang iyong pananampalataya. Una, alalahanin kung ano na ang ginawa sa iyo ng Diyos. Base ito sa verses 1 hanggang 2 ng kabanata. Ito ang sinasabi. Nang lingapin tayo ni Yahweh at sa Zion ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid. Tunay na dakila, ginawa ni Yahweh para sa kanila. Pangalawa, ang iyong karanasan ay maaaring maging patotoo. Base ito sa verse 3 ng kabanata. Ito ang sinasabi. Dakilangang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon nagdiriwang natutuwa. Pangatlo, ipanalangin na umulan ng pagpapala sa nanghihinang pananampalataya. Base ito sa verse 4 ng kabanata. Ito ang sinasabi. Kung paanong inuulan itong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, Yahweh, kami ay ibalik. Pang-apat, makakaawit na may kagalakan sa panahon ng kalungkutan. Base ito sa verses 5 hanggang 6 ng kabanata. Ito ang sinasabi. Silang tumatangis habang nagsisipagdanim, hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. Silang mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Halina't samahan akong manalangin, batay sa awit chapter 126 sa panahong nadarama mong mahina ang iyong pananampalataya. Panginoon, tulad po ng ginawa mo nang ibalik mo ang iyong bansa sa Zion, ibalik mo rin po ako sa iyo. Aalalahanin ko po ang lahat ng dakila mong ginawa para sa akin. Ibalik mo po ang aking lakas
at kagalakan at magbuhos ka ng pagpapala sa nangihina kong pananampalataya. Sa panahon ng aking kalungkutan, puspusin mo po ako ng kagalakan. Sa pangalan ni Jesus, ang aking kalakasan at kagalakan. Amen. Awit chapter 146. Ang awit chapter 146 ay isang makapangyarihang paalala kung paano dapat tumugon kapag nanghihina ang pananampalataya. Ito ang nilalaman ng kabanata. Purihin si Yahweh. Purihin mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga panguloy, huwag kang manghahawak. Kahit sa kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok. Kahit anong plano nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maasahan. Panig sa naapi, kung siya'y humatol, may pagkaing handa sa nangangugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Ngunit sa masamay, parusang hatid niya. Walang hanggang hari ang Diyos na si Yahweh. Ang Diyos mo, Zion, ay mananatili. Purihin si Yahweh. Naririto ang koneksyon ng kabanata kapag nangihina ang pananampalataya. Una, kapag nangihina sa pananampalataya, ituon ng sarili sa papuri. Base ito sa awit chapter 146 verses 1 hanggang 2. Piliin nating magpuri kahit pa nawawala ng gana at nangihina. Ito rin ang sinabi sa Hebreo chapter 13 verse 15. Kaya patuloy tayong maghandog ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito'y ang mga handog na nagmumula sa mga labi natin at nagpapahayag ng pagkilala natin sa Kanya. Pangalawa, kapag nangihina sa pananampalataya, sa Diyos ay patuloy pa ding manalig. Base ito sa awit chapter 146 verses 3 hanggang 4. Naitatag na natin ng katuruan na pagkadismaya kung sa tao ipapanalig ang pagtitiwala, kasabay na ang Diyos, di tulad ng tao, ay walang hanggan at maasahan sa kanyang mga pangako. Ito din ang sinasabi sa Jeremias chapter 17 verses 5 hanggang 7. Sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Matutulad siya sa isang maliit na punong kahoy sa ilang na walang magandang kinabukasan. Maninirahan siya sa tigang at maalat na lupain na walang ibang nakatira. Pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Pangatlo, kapag nangihina sa pananampalataya, alalahanin
na makakaasa tayo sa Panginoon. Base ito sa Awit chapter 146 verse 5. Kapag nangihina ka, ang tunay na kalakasan ay matatagpuan sa Panginoon. Siya ang ating tulong at pag-asa. Pang-apat, tinutulungan ng Diyos ang mga may hina at nangihina. Base ito sa Awit chapter 146 verses 6 hanggang 9. Kapag mahina ang pananampalataya, tandaan na ang Diyos ay nasa panig ng mga may hina at pinapalakas niya ang mga iyon. At panglima, kapag nangihina sa pananampalataya, ang paghahari ng Diyos ay walang hanggan. Base ito sa Awit chapter 146 verse 10. Kahit nangihina sa pananampalataya, hindi nagbabago ang katotohanan na ang Panginoon ay naghahari magpakailanman. Ito ang pundasyong masasandalan natin sa panahon ng panghihina. Halina't samahan akong manalangin batay sa Awit chapter 146 sa panahong nadarama mong mahina ang iyong pananampalataya. Amang Diyos, pinupuri po kita kahit sa panahon na mahina ang aking pananampalataya. Patawarin mo po ako kung minsan ay higit akong umaasa sa tao o sa iba kaysa sa iyo. Paalalahanan mo po ako na mapalad ang nagtitiwala sa iyo, O Diyos ni Jacob. Salamat po dahil ang pangako mo ay maaasahan. Ikaw ang nagpapalakas sa akin kapag ako po'y nanghihina at nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Ingatan mo po ako gaya ng pag-iingat mo sa mga ulila at biyuda. At sa lahat ng panahon, patuloy mo pong ipaalala sa akin na ikaw ang naghahari magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hebreo chapter 11. Ang Hebreo chapter 11 ay tinatawag na Hall of Faith, isang kabanata na naglalarawan kung ano ang pananampalataya at paano ito isinasabuhay ng mga lingkod ng Diyos sa gitna ng kahinaan at pagsubok. Malaki ang maitutulong ng kabanatang ito kapag nangihina ka sa iyong pananampalataya. Naririto ang nilalaman ng kabanata. Ang pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang
lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ng sanlibutan, ngunit si Noah ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nung siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya. Gayun din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon ding pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako, kaya't sa isang taong may tuturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at nang di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung nasa isip nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman, hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nagudyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya't sa patalinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Dahil sa pananampalataya, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. Umawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose nang siya'y malapit nang mamatay ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto at ipinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. Dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumaway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises
Nang siya'y mayroon ng sapat na gulang, natawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kapiang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesayas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Pananampalataya din ng nagudyok kay Moises na lisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at iniutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na namumuksa ang kanilang mga panganay. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa. Samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo nang ang mga ito'y tumawid. Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para may salaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, at mga propeta. Dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan, at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon, napatay ang naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila'y may hina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang hinamak at hinagupit, at mayroon ding ikinadena at ibinilanggo. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa, tinukso, at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi, at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanilang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagamat may mabuting patotoo dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila'y hindi maging ganap malibang kasama tayo. Naririto ang mga koneksyon batay sa Hebreo chapter 11 sa panahong nangihina ang pananampalataya. Una, ang pananampalataya ay paninindigan sa hindi nakikita. Base ito sa Hebreo chapter 11
verses 1 hanggang 3. Kapag nangihina ka, alalahanin na kahit hindi pa nakikita ang kasagutan, may layunin ng Diyos sa pinagdaraanan mo. Tulad nga ng sabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Pangalawa, may mga nauna nang nagtagumpay dahil sa pananampalataya. Base ito sa Hebreo chapter 11 verses 4 hanggang 38. Ang kanilang buhay ay patotoo na posibleng magtagumpay kahit ito'y mahirap. Tulad ng sinabi sa Roma chapter 15 verse 4, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Pangatlo, ang pananampalataya ay hindi nakadepende sa atin kundi sa Diyos. Base ito sa Hebreo chapter 11 verse 11 at 17 hanggang 19. Tulad ng sinabi sa Lucas chapter 1 verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Pang-apat, patuloy na magtiwala sa Diyos hanggang sa buong katuparan ng kanyang pangako. Base ito sa Hebreo chapter 11 verses 39 hanggang 40. Patuloy na manampalataya na tupad man na o hindi pa ang pangako't pagpapala. Tulad nga ng sinabi sa 2 Timoteo chapter 4 verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Halina at samahan akong manalangin batay sa Hebreo chapter 11 sa panahong nadarama mong mahina ang iyong pananampalataya. Amang Diyos, salamat po dahil tapat ka sa mga sayo'y nananampalataya tulad ng mga naitala sa Hebreo chapter 11. Tulad nila Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, Moises, at marami pang iba, tulungan mo po akong magtiwala kahit hindi ko pa nakikita o naunawaan ng dahilan. Sa mga oras na mahina ang aking pananampalataya, ipaalala mo po na ikaw ay tapat at ang iyong mga pangako ay tiyak na matutupad. Palakasin mo po ako upang magpatuloy sa pananampalataya gaya ng ginawa ni Abraham na sumunod patungo sa hindi pa niya nakikita. Naway maging buhay ko rin ang isang patotoo ng pananampalataya kahit hindi ko makita agad ang katuparan sa aking mga panalangin, sapagkat alam ko pong ikaw ay tapat at may magandang layunin para sa akin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kitang makiisa sa comment section at ibahagi ang iyong testimonya at mga panalangin. Sama-sama nating ipapanalangin ito. Pwede ka ring magmungkahi ng topics o format na gusto mong mapakinggan. Susubukan kong mag-reply at gawin ang narekomenda mo sa mga susunod nating ipapalabas. Kung gusto mong suportahan
ang ginagawa ko sa channel na ito, maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe at pag-share ng video na ito sa mga mahal mo sa buhay na nais mo ring makatanggap ng mensahe mula sa Diyos sa mga oras na ito. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Saan hahanapin sa Biblia sa panahong iniisip mo na parang malayo ang Diyos? Awit chapter 25. Ang Awit chapter 25 ay isa sa mga panalangin ni David na puno ng pagtitiwala at pag-asa sa Diyos, lalo na sa mga oras na tila malayo siya o parang hindi niya sinasagot ang panalangin. Tingnan natin ang nilalaman nito at kung paano ito makakatulong sa iyo sa panahong parang malayo ang Diyos. Sa iyo, Yahweh, dalangin ko'y ipinapaabot. Sa iyo, O Diyos, ako'y tiwalang lubos. Huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan at pagtawanan ako ng aking mga kaaway. Mga may tiwala sa iyo'y huwag malagay sa kahihiyan at ang mga taksil sa iyo'y magdanas ng kasawian. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Turuan mo kong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Alalahanin mo, Yahweh, ang pag-ibig mong wagas na ipinakita mo na noong panahong lumipas. Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan, sa mga kamalian ko noong aking kabataan. Ayon sa pag-ibig mong walang katapusan, ako sana, Yahweh, ay huwag kalimutan. Si Yahweh ay mabuti at siya'y makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Sa mapagpakumbaba, siya ang gumagabay. Sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay sa lahat ng mga taong sumusunod. Sa utos at tipan, siyang sumusubaybay. Ang iyong pangako, Yahweh, sana'y tuparin. Ang marami kong salay, iyong patawarin. Ang taong kay Yahweh ay gumagalang, matututo ng landas na dapat niyang lakaran. Ang buhay nila'y palaging sasagana, mga anak nila'y magmamana sa lupa. Sa mga masunurin, si Yahweh isang kaibigan. Ipinapaunawa niya sa kanila kanyang kasunduan. Si Yahweh lang ang laging inaasahan na magliligtas sa akin sa kapahamakan. Lingapin mo ko at ako'y kahabagan, pagkat nangungulila at nanlulupaypay. Pagaanin mo ang aking mga pasanin, mga gulo sa buhay ko'y iyong payapain. Alalahanin mo ang hirap ko at suliranin, at lahat ng sala ko ay iyong patawarin. Tingnan mo't napakarami ng aking kaaway, at labis nila akong kinamumuhian. Ipagtanggol mo ko't iligtas ang aking buhay. Huwag tulutang ako'y malagay sa kahihiyan, pagkat kaligtasan ko'y sa iyo nakasalalay. Iligtas nawa ako ng kabutihan ko't katapatan, sapagkat ikaw ang aking pinagtitiwalaan. Hanguin mo, O Diyos, ang bayang Israel sa kanilang kaguluhan
at mga suliranin. Tulad ni David, ito ang mga maaari nating pwedeng gawin sa panahong naiisip nating malayo ang Diyos. Una, patuloy na manalig sa Panginoon at maghintay ng kanyang pagtugon. Pangalawa, alalahanin na ang Diyos ang ating kanlungan at hindi mapapahiya ang nagtitiwala sa Kanya. Pangatlo, humingi ng gabay para sa kalooban at landas ng Diyos sa kasalukuyang sitwasyon. Minsan, may nais sa ating ituro ang Diyos mula sa ating pinagdaraanan na mapapakinabangan natin sa paglakad sa pananampalataya. Pang-apat, pakiusapan ng Panginoon na alalahanin at ipakita ang kanyang pag-ibig. Panglima, humingi ng tawad at pagsisihan ang mga nagawang kasalanan dahil maaaring ito ang dahilan ng pakiramdam na malayo sa iyo ang Diyos. Pang-anim, ipanatili ang pagiging matapat sa pagsunod sa Diyos sapagkat hindi siya malayo sa kanila tulad ng isang kaibigan. Maaaring ang pakiramdam ay pagkalimot lamang sa Kanya, pagiging abala sa mga gawain o panlilito ng kaaway. Alalahanin na tulad ng isang totoong kaibigan na maasahan, hindi nalalayo ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Halina't samahan akong manalangin batay sa Awit chapter 25 sa panahong iniisip mo na parang malayo ang Diyos. Amang Diyos, sa iyo ko po itinataas ang aking kaluluwa. Sa panahong parang malayo ka, tulungan mo po kong maalala na malalapitan kita. Ituro mo po ang iyong mga daan at patnubayan ako sa iyong katotohanan. Huwag mo na pong alalahanin ang aking mga pagkakasala, kundi alalahanin mo ako ayon sa iyong walang hanggang pag-ibig. Palakasin mo po ang aking puso at iparanas mo sa akin ang kagalakan ng iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Awit chapter 125. Ang Awit chapter 125 ay kabilang sa tinatawag na mga awit sa pag-akyat o Songs of Ascents na inaawit ng Israel habang umakyat sila patungong Jerusalem upang sumamba. Itinuturo sa atin ng talatang ito ang pagtitiwala sa Panginoon at katiyakan ng kanyang proteksyon kahit sa mga oras na tila malayo siya. Naririto ang nilalaman ng kabanata. Una, ang nagtitiwala sa Panginoon ay matibay at matatag. Base ito sa verse 1 ng kabanata. Parang bundok Sion, ang taong kayawi ay nagtitiwala. Kailan may di makikilos, hindi mauuga. Kapag nararamdaman mong malayo ang Diyos, maaaring nagkukulang ka sa pagtitiwala. Ideklara at patatagin mo ang iyong pananampalataya. Tandaan ang sinasabi sa Hebreo chapter 13 verse 8. Kung sino si Jesucristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Ang Diyos ay matibay na haligi na masasandalan. Pangalawa, may proteksyon na nakapaligid sa hinirang ng Diyos. Base ito sa verse 2 ng kabanata. Itong Jerusalem ay naliligiran ng maraming bundok, gayon nagtatanggol sa mga hinirang si Yahweh ating Diyos. Kahit hindi mo nararamdaman ang kanyang presensya,
Alalahaning ang kanyang proteksyon ay nakapaligid. Sabi nga sa Awit chapter 34 verse 7, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa may takot sa kanya. Pangatlo, hindi pang matagalan ang pamamahala ng masasama. Base ito sa verse 3 ng kabanata. Ito ang sinasabi, taong masasama ay di hahayaang laging mamahala, pagkat maaaring ang mga pinili mahawa sa sama. Ang pakiramdam na tila malayo ang Diyos ay minsan bunga ng nakikitang kasamaan sa paligid. Ganito man ang nangyayari, tinitiyak ng Diyos na ang kasamaang ito ay pansamantala lamang. Tulad ng sinasabi sa Roma chapter 8 verse 18, ang mga paghihirap ngayon ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang darating. Pang-apat, ang gumagawa ng mabuti ay gagawan din ng Diyos ng mabuti. Base ito sa verse 4 ng kabanata. Ito ang sinasabi, ang mga mabait na tapat sumunod sa iyong kautusan, sana'y pagpalain mo sila, O Yahweh, sa kanilang buhay. Sa oras ng panlalamig ng pananampalataya, pagbutihin pa rin ng pamumuhay upang makapanawagan sa Diyos na gawan din ng mabuti. Panglima, babala sa mga gumagawa ng masama. Base ito sa verse 5 ng kabanata. Ito ang sinasabi, ngunit ang masama sa kanilang hilig iyong parusahan. Parusahan sila dahil sa diwasto nilang pamumuhay. Kapayapaan para sa Israel. Bantayan ang sarili na kahit nararamdamang malayo sa Diyos ay hindi ito dahilan upang gumawa na ng masama. Tandaan na pinaparusahan ng Diyos ang mga masasama at diwasto ang pamumuhay. Halina at samahan ako manalangin batay sa Awit chapter 125 sa panahong iniisip mo na parang malayo ang Diyos. Panginoon, sa oras po na iniisip kong ikaw ay malayo, paalalahanan mo po ako na ikaw ang aking sandigan. Palibutan mo po ako ng iyong presensya at ilayo sa mga gawa ng kasamaan. Panginoon, gawin mo po akong tapat at matuwid ng puso kahit sa panahon ng panghihina at pagkalayo sa iyo. Hayaan mo pong maranasan ko ang iyong kabutihan at kapayapaan at kahit na hindi man maramdaman ay patuloy na ang iyong mga salita'y panghawakan. Sa pangalan ni Jesus na nag-iingat at nakapaligid sa akin sa lahat ng panahon. Amen. Awit chapter 138. Ang awit 138 ay isang awit ng pasasalamat ni David sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Napakahalaga nito sa mga oras na iniisip mong malayo ang Diyos, sapagkat ipinapakita nito na kahit sa kahinaan at pakiramdam ng kalayuan, nananatili siyang tapat at malapit sa kanyang bayan. Naririto ang nilalaman ng awit chapter 138 at ang koneksyon nito sa ating paksa. Una, buong pusong magpuri sa Diyos. Base ito sa verse 1 ng kabanata. Ito ang sinasabi, Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap.
Kapag nararamdaman mong malayo ang Diyos, sa Kanya pa rin magpuri. Huwag hayaang malito at malimutan na wala ng ibang Diyos na nararapat makatanggap ng pagpupuri at pasasalamat. Sabi nga sa Awit chapter 22 verse 3, ang Diyos ay nakaupo sa trono sa mga papuri ng Israel. Pangalawa, alalahanin ang kanyang pag-ibig at katapatan. Base ito sa verse 2 ng kabanata. Ito ang sinasabi, sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Ang pag-ibig at katapatan ng Diyos ang gawing dahilan upang patuloy na galangin at kilalanin ang kadakilaan ng Diyos kahit sa panahong iniisip mong malayo siya sa iyo. Sabi nga sa Hebreo chapter 10 verse 23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Pangatlo, ang Diyos ay tumutugon sa ating panawagan. Base ito sa verse 3 ng kabanata. Ito ang sinasabi. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Isa sa posibleng dahilan ng naiisip o nararamdamang ito ay hindi na tayo tumatawag sa Panginoon. Tumutugon at pinalalakas ng Diyos ang mga tumatawag sa Kanya. Sabi nga sa Jeremias chapter 33 verse 3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at may hiwagang bagay na hindi mo pa alam. Pang-apat, magpupuri ang mga nakakarinig ng kanyang pangako. Base ito sa verse 4 ng kabanata. Ito ang sinasabi. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Nagbigay na ng pangako ang Diyos at ang mga nakarinig nito ay magpupuri at siya'y ipagbubunyi. Bumalik sa mga salita ng Diyos at panghawakan nito kung naiisip mong malayo siya sa iyo. Panglima, pinapakita ng Diyos ang pag-ibig sa mga aba. Base ito sa verse 6 ng kabanata. Ito ang sinasabi. Kung ang Diyos mang si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at may hirap. Kumublimay kita niya ang hambog at ang pasikat. Hindi hadlang sa Diyos ang kanyang pagiging dakila at mataas upang malayo siya sa iyo at ikaw ay malimutan. Magpakumbaba sapagkat nakikita niya ang lahat at ito ang mainam na tugon sa tila kanyang pagkawala. Tulad ng sinasabi sa Santiago chapter 4 verse 6, ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Pang-anim, manatiling panatag sa panahon ng kaguluhan. Base ito sa verse 7 ng kabanata. Ito ang sinasabi. Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nakahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay.
Kapag naisip mong malayo ang Diyos, ipanatag ang sarili sapagkat hindi ito nangangahulugang tumigil na din ang kanyang pag-iingat at pagliligtas. Pangpito, magtiwala sa pangako ng Diyos. Base ito sa verse 8 ng kabanata. Ito ang sinasabi. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Kahit tila hindi mo ramdam ang presensya ng Diyos, hindi ito nangangahulugang hindi na matutupad ang kanyang mga pangako at sinimulang gawain. Hindi katulad ng tao, sinisigurado niyang matutupad ito hanggang sa huli. Tulad nga ng sabi sa Filipos chapter 1 verse 6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Halina't samahan akong manalangin batay sa awit chapter 138 sa panahong iniisip mo na parang malayo ang Diyos. Panginoon, kahit po sa panahong parang ikaw ay malayo, nagpupuri ako sa iyo ng buong puso. Salamat po sa iyong tapat na pag-ibig at sa iyong mga salita na hindi nagbabago. Sa aking pagdaing, ikaw po nawa ang magpalakas sa akin. Panginoon, tulungan mo po akong manatiling mapagpakumbaba upang lalo kong madama ang iyong presensya. Ingatan mo po ako sa gitna ng kapighatian at tuparin mo po ang layunin mo sa aking buhay. Huwag mo pong pabayaan ang gawa ng iyong mga kamay. Sa pangalan ni Jesus, sa iyo po ako patuloy na lumalapit. Amen. Lucas chapter 10. Ang kabanatang ito ay nagtuturo patungkol sa misyon, sa pag-ibig, at sa tunay na relasyon sa Panginoon. Naririto ang nilalaman ng Lucas chapter 10 at ang koneksyon nito sa ating paksa sa panahong iniisip mo na parang malayo ang Diyos. Una, pagpapadala ng 72. Matatagpuan ito sa verses 1 hanggang 12 ng kabanata. Ito ang sinasabi. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Kumayo kayo, isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan, o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kaninuman sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbasbas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo,
Kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, mas kahabagan pa ang mga taga Sodoma kaysa bayang iyon sa araw ng paghuhukom. Minsan, ang pakiramdam na tila malayo ang Diyos ay dahil wala tayo sa komportableng kalagayan at isinusugo niya tayo upang ipamalita ang kanyang paghuhukom. Pangalawa, ang kapangyarihang galing sa Diyos. Hango ito sa verses 17 hanggang 20 ng kabanata. Ito ang sinasabi. Masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Ipinakita dito ang tagumpay at resulta matapos ng panandaliang malayo sa Diyos. Maging motibasyon sana sa atin ito na magpatuloy at panghawakan ng kapangyarihang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pangatlo, ang parabola ng mabuting Samaritano. Hango ito sa verses 25 hanggang 37 ng kabanata. Ito ang sinasabi. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang wag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Inarang siya ng mga tulisan, inubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan
upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya, at kung higit pa riyan ng iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko." At nagtanong si Jesus, "Sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan?" "Ang taong tumulong sa kanya," tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, humayo ka at ganoon din ang gawin mo." Mararamdaman natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Makakasama natin siya sa buhay na walang hanggan kung isinasapamuhay natin ang kabutihan ng Diyos anuman ang ating pinagdaraanan. Pang-4, si Marta at si Maria. Hango ito sa verses 38 hanggang 42 ng kabanata. Ito ang sinasabi. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Baka masyado kang abala sa mga gawain at puno ng alalahanin ng iyong isipan, kaya hindi mo na maramdaman ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Tulad ng sinabi ni Jesus kay Martha, iisa lang ang kanyang kailangan, ang makinig at magpahinga sa kanya. Halina't samahan akong manalangin batay sa Lucas chapter 10 sa panahong iniisip mo na parang malayo ang Diyos. Panginoon, sa oras po na iniisip kong malayo ka, ipaalala mo po sa akin na ikaw ay laging naririyan. Tulad ng 72 sa Lucas chapter 10, huwag mo po akong hayaang manghina, kundi bigyan mo ako ng lakas at kapangyarihan. Salamat na ang aking pangalan ay nakasulat sa langit at hindi nagbabago ang iyong pag-ibig. Tulungan mo po akong makita ang iyong presensya sa mga gawa ng habag at tulungan mo akong piliin ng mabuting bahagi, ang makinig at manatili sa iyong paanan. Sa pangalan ni Jesus, sa iyo ko po ito inilalapit. Amen. Alam mo ba na iniibig ka ng Diyos? Sabi sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaso,
may problema. Lahat ay makasalanan. Sabi sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Roma chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lunas ng Diyos sa kasalanan. Sabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi sa Juan chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi sa unang Korinto chapter 15 verse 3 to 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Lahat ay maaaring maligtas. Sabi sa Pahayag chapter 3 verse 20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ring gininuman ng aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Sabi sa Roma chapter 10 verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas? Kung gayon, samahan mo ako sa panalangin. Panginoong Jesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Ito ang katiyakan ng isang mananampalataya. Sabi sa Roma chapter 10 verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sabi sa Juan chapter 5 verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sabi sa Juan chapter 20 verse 31, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga awit, chapter 4, verse 8. Sa aking pagiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Kawikaan, chapter 3,
verses 24 to 26. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilo. Mga Ngaral, chapter 5, verse 12. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok. Mateo chapter 8 verses 24 to 26. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan nila ng mga alagad si Jesus at ginising. "Panginoon, iligtas ninyo kami. Mamamatay kami," sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon.